Ano po raw ang mas malala sa diktador mga kababayan? Ang sagot, diktador. Hindi po sukat akalain itong tatlong political commentators mga kababayan na may mas lalala pa sa naranasan natin sa nakaraan noong panahon ng diktadura ni Marcos Sr. Dahil mas malala pa daw ngayon mga kababayan ang ginagawa ni Da Junior na hindi lang daw diktador kundi diktador pa daw mga kababayan na 2 years pa lang nilalaplap na at binabalahura itong ating bansa. Panoorin niyo po. I close my eyes and it seems like we're back in the Marcoses seniors time, no? Worse. Yeah, even Worse. worse. That's exactly my point. That's exactly my point that I pointed out. Mas malala just pa recently, daw. no, na all of this is umuulit, 'di ba? Umuulit lahat ito. And Kasi ang sabi, nagbago na. Tayong mga Pilipino mga kababayan ay likas na maawain One more chance. Eto na tuloy. Sumambulat sa ating mga pagmumukha ang totoong itsura nitong mga pamilyang ito mga yung kababayan. pag-ulit niya, mas malala. Mas gumagrabe talaga. Mas malala. The amounts are staggering. Yeah, one And to- Mas mabuti pa nga yung ama, di ba, dahil genius. And the Marcos Sr. greed was bottomless, di ba? And it was so shocking. And yet now, I didn't think there was anything that could top the Marcos greed. But Yes. now there is. It's again another Marcos. Another Diba? Marcos. So Nabit mga kababayan ang record ng Marcos Sr. Sila Junior. the universe is asking us, Mas okay nga yung si Marcos Sr. dati mga kababayan dahil nag-iisa lang. Ngayon, 3 ulo. Three-headed beast po mga kababayan ang kalaban natin sa gobyerno. in my opinion, ano ba? When are you going to learn? Are you going to finally learn what Marcos and Romualdez means? Yeah. But you know what that means? Staggering greed and plunder. Correct. Agree. And Ma'am Lorraine, Sas, imagine, hindi pa tayo nakakaahon dito sa pinalusot na 500 billion Maharlika Fund na hindi na makikita. Staggering amounts Oo, talaga 500 itong Marcos, billion, no? Sas, ha? Ma'am. Staggering. 500 billion sa Maharlika Fund mga kababayan. Tapos sa ayuda, 1 trillion na. In just 2 years mga kababayan. 1 trillion. Dahil ang hinihingi nila for 2025 mga kababayan is 591 billion pesos. Tapos this year, 500 billion din. At hindi lang po yan mga kababayan. Ginarantiya pa nitong Bangag Administration mga kababayan ang kita ng mga contractors dito sa pabahay. Na kung malulugi daw, itong mga contractors ay babayaran ng gobyerno up to 4 trillion mga kababayan. Para lang matupad itong sama-sama tayong babangag muli na pangako na pabahay. Na kahit pa siguro mga kababayan hindi mabenta. Dahil hindi po yan libre Babayaran po yan. At kahit pa substandard mga kababayan, babayaran ng gobyerno kung hindi bebenta. Up to 4 trillion po trillion na ang pinag-uusapan mga kababayan. Tapos ang ayuda, 2 taon, trillion na din. Walang program of investment, walang revelation and Wala ang declaration. website. Kung saan Maharlika Fund, walang website, ito, walang opisina. At ano nang nangyari nito? Pondo rin ito, Sas, ng gobyerno at pondo ito. Ngayon, ang Land Bank nangungutang sa kanyang kliyente, nagbaban flotation siya ng 50 billion, Sas. Para i-recover niya ang nakatiwangwang na pondo na ipinasok sa Maharlika Fund na hindi alam na wala namang pinatunguhan at Nasaan na kaya yun, ang pondo ng Maharlika Fund? Road ni Marcos Wala na silang balita mga kababayan. Jr. at ni Martin Romualdez at ng kongreso nila. Sas, how? At ito pa ngayon, Sas. Kinuha pa nilang 20 billion ng PhilHealth. Ngayon lang natin nalaman Pati pondo na may sakit. ang araw na to, 90 yung tranche. 70 na ang kulang. Yeah. At kinukuha pa nila Ralph Recto. First tranche mga kababayan, nakuha na. Pondo galing sa PhilHealth. 90 billion yan overall Yung first tranche, kinuha na. Mayroon pang kasunod 2, 3. At illegal pala ito dahil nakasaad sa Universal Health Care Law na hindi mo pwedeng galawin yan unless purposely intended to broaden the PhilHealth coverage or to be charged a subsidy to the contribution of members, Sas. Correct. Yes. Well, that's very true, no? Yung PhilHealth na yan, inulit-ulit ko ang basahin yung patas tungkol dyan. Kasi nga, Kinagat ako ng lamok. Alam nyo ba, mga kababayan,
May life hack lang muna ha. Kung namumroblema kayo sa kagat-kagat ng lamok mga kababayan at ayaw mo nyong gumamit ng off lotion dahil merong mga chemical yan eh. Etong ganito mga kababayan, like efficacent na parang roll-on, parang nasa maliit na efficacent na oil, eucalyptus oil. Iganyan nyo lang, iganyan nyo lang. Tapos spread kaunti, ganyan, spread kaunti. Hindi ka nakakagatin ng lamok, promise. No. Dahil allergic ang lamok dito eh, sa amoy at saka sa eucalyptus oil. Effective po mga kababayan. Kaya nga lang, amoy ano ka na. Amoy efficacent ka na. Pero ganitong efficacent mga kababayan yung white. Eucalyptus oil. Ito nang pabango natin sa mga hindi na perfume. Yun lang. Una-una kasing katanungan, pag may sinabi kang underutilized or nakatiwangwang na pondo or Tiwangwang na pondo. ang una-unang tatanungin mo is bakit may nakatiwangwang? Bakit nakatiwangwang yan? Di ba? Paano ka nagkaroon ng savings? Hindi. Etong mga administrasyon yan, mga kababayan, no? Pinasok-pasok itong Maharlika Fund. Akala mo kung mayroong pondong pagkukunan. Umutang para ilagay dyan, para sugal. Parang sugal yan eh. As if, no, maraming excess na pera. Diba? Kasi alam natin, ang government money talaga, kailangan to talagang gastusin ng bonggang-bongga. Kailangan mo sa idin yan. Kasi yan ang na-request eh. Yan yung pondo. Ibig sabihin, may nakatiwangwang, may savings, either magaling ka lang talaga, di ba? Ito sa PhilHealth, hindi yan excess ba? Hindi lang yan na-disburse sa mga dapat talagang paggamitan ng mga tao. Ang daming may sakit, hindi mauubusan ng may sakit dito sa Pilipinas. Yung iba pa nga, namatay na lang dyan o hindi natulungan. Tapos, kukunan pa ng pondo para ilagay dyan sa Hindi ka Maharlika. talaga mag-awak ng pera na-accomplish mo isang project na less than the amount or hindi mo nagawa ng tama. Okay? Ngayon, nung binasa ko itong batas ng PhilHealth, wala siya dapat underutilized funds. Walang ganon. Correct. No such thing. Wala rin siya nakatiwangwang. Ang meron siya ay reserve fund. Reserve. Reserve Lahat, fund. yan yung nakatiwangwang. And it is actually mandated by law na dapat meron siyang reserve funds. No? Na pag umabot na I think parang a certain percentage determined by actuaries na pag sumobra doon yung sobra, gagamitin mo siya either pababain yung premium ng Yes. mga Pababain ang premium. Simula nang umupo si PBBM mga kababayan, times 2 na ang bayarin natin. Dati-rati mga kababayan na remember na 2,400. Mabigat na nga yun ha. Ngayon, 6,000 na. Mas malaki pa yan sa mga mga kababayan, yung mas mataas ang sweldo. Trip ng members. mga PhilHealth subscribers or tataasan mo yung Yung beneficio. benefits niya. Hindi yung nakalagay doon. Walang nakalagay doon na tatanggalin mo tong reserve funds dahil i-declare mo tong reserve funds na underutilized and then isasabak mo to sa kung ano-anong etos-berechos na iniimbento nila. Wala naman nakalagay doon, hindi ba? Ngayon, ano na naman to? Bakit yung ginagamit itong reserve fund ng PhilHealth? Required yan ng batas na meron siyang reserve fund. Exactly. At ito ngayon ang Walang kabusugan mga kababayan, no? Ang hudas. Parang adik sa pera. Ito ba ang daming ginto? Tunay niladang ginto ng mga kababayan. Pero pagdating sa pera, parang ang sisiba. aming huling katanungan sa iyo, Sas, no? Pwede ba pasingit lang? Sige, ma'am. Ikaw, Singit ma'am. mo na. Bilang isang doktor at saka alam ko yung mga kaklase ko, yung mga colleagues ko are so scandalized by this. Correct. At saka hindi lang scandalized. Pati pasyente. Lalong-lalo na pasyente. Umiiyak kahit doon sa Senate hearing si Tony Dance, si Dr. Dance was weeping, no? He was holding back his tears because he was already begging. Wag naman ninyong galawin ito para sa mahihirap ito. Pag Bangag sila ay government, mga kababayan. may sakit, kami yung katabi nila. No, I was just at the PGH recently. Nakita ko din, no? I remembered, no? And so, ito yung ginagawa ng Marcos administration, no? Talagang hayagan at walang puso na itong nangyayari. Walang puso! Na meron tayo, we can afford to go, pay for our health, no? Pero napakarami kasi nga yung nangyayari ngayon, no? Hayagan talaga, no? There are no Hayagan. words for it. So,
Agree. At So anong masasabi niyo dito mga kababayan sa pinaggagawa ng Marcos administration sa ating bansa? Post your comments below.